Bibi, kung sakali man na napaibig ka sa taong malayo ang agwat ng edad sa'yo, ano nga ba yung mga problema na kinakaharap ninyo? Panghuhusga, pangmamata, pangungwestiyon, o di naman kaya hindi kayo magkaintindihan dahil sa layo ng age gap ninyo? And when I say malayo ang agwat, ito siguro yung 10 years older or 10 years younger sa yung partner mo. Pero lahat naman ng relasyon may issues, di ba? Lahat naman ng relasyon may flaws. At isa nga itong usapin natin ngayon sa mga hindi nakaligtas sa mata ng lipunang mapanghusga. Ano naman kung hindi kayo parehas o magkalapit ng edad? Kung parehas naman yung gusto ng puso nyo na mahalin yung isa't isa, di ba? Bakit? Nanghihingi ba si Cupido ng requirement na birth certificate kapag magmamahal ang isang tao? Parang hindi naman. Parang wala namang ganun. Sa pag-ibig naman, ma-in love kung sino ang gustong ma-in love. Regardless of the gender, regardless of the status in life, regardless of the physical appearance, and especially regardless of the age. So kung ikaw ay nasa sitwasyon na ganyan, alam ko naman na hindi issue sa'yo yan. In fact, for sure, proud na proud ka dyan sa partner mo. Proud na proud ka sa taong yan. It's just that you have to be reminded na that kind of relationship is okay. What I'm just giving you right now is my unsolicited validation. Basta tandaan mo, okay lang magmahal ng mas matanda sa'yo. Ang masakit lang dyan is kapag mukha ka pang mas matanda sa kanya. At least, di ba, hindi halata yung age gap. Less judgment. Magkalayo ang edad, pero mas mukha kang mas matanda. Well, anyways, BB, kung nakaka-relate ka, ilabas mo yan. Huwag kang mahiya. I-share mo ang iyong kwento tungkol sa usaping age doesn't matter. At isend mo yan sa aking Facebook Messenger, DJ Biboy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. At mamaya sabay-sabay natin niyang pakinggan at pag-usapan na muli ako ang bibi mo sa radyo, DJ Biboy, Bibo. Pwede mong makatabi hanggang mamayang alas 12 para sa ating Bibi Time. Dito pa rin sa huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. Young lang, hindi fresh. Ay! Ginaganyan mo ako kaya, yo. Sinong hindi fresh? Aminado naman ako. Kasi yung freshness po ni DJ B-Boy Bibo, wag may zoom kaya, yo. Nakikita yung hindi fresh na part eh. Young lang. Young by age. Young at age. Young in age. Ano ba? O, diba? B-Boy Bobo talaga eh. Walang duda eh. Grabe naman. Pero nakakainggit yung mga yung mga kaedaran ko. Experienced young. Pagod na young. Young pa yan pero pagod na yan. Ganon talaga yun. Yun talaga yung realidad dun eh. Yung bata ka pa sa edad, pero pinagod ka na ng mga pagsubok sa buhay kaya nagmukha kang matanda. Kaya alam nyo ba mga best, inggit na inggit ako dun sa mga kaedaran ko. Or mga, siguro mas bata-bata sa akin, na kapag nakikita ko, tapos tinatanong ko, anong edad mo? Ilang taong ka na? How young are you? Tapos sasabihin nila, 23, okay, 21, pero makikita mo sa itsura nila, the way they present themselves, parang shit, sobrang established niya na in life, parang hindi siya nai-stress, sobrang, parang glow up moments talaga niya, glow up era talaga niya, yung gano'n, nakakainggit. Samantalang ako pag tinanong, ilang taong ka na, B-boy? 23, weh.
Walang hiya. 23 nga, we. Anong year ka pinanganak? Tatanungin ka pa ng ganun minsan para hindi ka makapagsinungaling. Sasabihin sa'yo, ilang taon ka, anong taon ka pinanganak? Sige nga. Siyempre, pag nagsisinungaling ka, malalaman nila yan kasi mag-iisip ka pa, magko-compute ka pa. Unlike kapag sinabi mo yung totoong birth year mo, diba? Masasabi mo talaga ng tama. 2000, year 2000 ako pinanganak. Bakit? 2000, ilang taong ka na year 2000? Baka nga 18 ka na nun eh. Marunong ka nang uminom ng alak nun. Bulakbol ka na nun nung pinanganak ako. Ako, pinapanganak pa lang ako nun. Kaya ikaw, pabalik ka na, papunta pa lang ako. Sorry na. Okay lang. Sabi nga nila, di ba, ang matatanda ay dapat nire-respeto. So, sorry po. Pasensya po sa mga matatanda. Sa mga 27 pataas. Matatanda na po kayong maituturing. Kung naabutan nyo po yung mga sinaunang, mga cartoon movies, animation, mag-asawa na po kayo. Kami, yung mga age ko, parang wala pa kami sa ganyang era. Gusto mo ata malumpoy. Tinatamaan si Kiayo. Siguro si Kiayo, mga ano na to. 36? 36. Tapos, na-offend si Kiayo. Na 36 siya. Ilang taon ka na kaya, yo? Di ba mag-iisip pa yan? Yung mga ganyan, yung mga di nakakasagot agad, yan yung mga nag-iisip pa ng palusot. Hindi, feeling ko si Kiayo, sige, 34. 24, 4 years ago. Ay, 28 ka na. Di ba? Hindi ako bobo sa math. Pinanganak ka ng 1995. 6 years ago. 30. Ano ba, pag mo pinagpa-plus kaya yung gabi na yung brain cells ko, limited na lang. Basta ako 23. At hindi ko makakalimutan yung edad ko kahit magka-Alzheimer's ako pagtanda. Kahit magka-demensya ako and all, hindi ko makakalimutan yung edad ko kasi kaedad ko lang yung taon. Isipin mo yun, isipin mo mag-2099 na, ibig sabihin patay na ka nun. Year 2099. Wala nang biboy-bibo nun. Shit. Ano kaya yung tsura ko pag namatay? Ayokong mamatay ng pangit. Yung matay ng may wrinkles. Well, anyways, bata pa naman ako, so matagal pa naman yun. So, marami pang taong dadaan sa buhay ko. Marami pang mauuna sa akin. Hoy, wag muna Yung mauuna Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay tayo sa kapayapaan. Sa peace. Okay? Tapos sa mga nagtatanong kung anong skincare ko, wala po ako nun. Seryoso, wala po talaga ako nun. Ay, may tip lang ako. For me lang to para sa akin lang to. Kapag umiinom ako ng alak na favorite ko, yung bias ko sa mga alak. Yung hindi ako basta-basta nalalasing na alak. Basta di ko napapangalanan yung brand. Diba, syempre pag nagiinuman, puyat. Nag-i-start yan usually mga 10 p.m. tas hanggang 6 a.m. yan, ganyan. Diba, nung kabataan, nung araw. Kala mo ang tanda na ni Biboy, no? Kung makasabi nung araw. Basta yun, siguro mga 2 years ago, mga ganyang moments. Syempre, inuumaga kasi inuman. Minsan, pag may birthday, tong alak na to, sinasabi ko sa inyo, grabe yung effect niya sa skin ko. Talaga nag-radiate. Gumaganon yung wala pa akong tulog, yung patulog pa lang ako, tapos naghilamos lang ako, tapos parang, ang glowing ng skin. Ganyan. Ganyan na ganyan yung burado na yung ilong mo. Ganyan na ganyan. Yan o, ganyan. Ganyan yung paningin ko nung lasing na ako. All white na. Parang makikita ko na si Lord. Nakikita ko na si Rold. Ayun, yun yung isa sa mga tip ko. Uminom kayo ng paborito nyong alak kasi it will reflect on your skin. I don't know if there's a study na nakakapagpa-fresh ba yung mga ganong inumin. Pero yeah. Tapos isa rin kapag grabe naman yung tama ng ilaw. Isa rin kapag puyat ako minsan, hindi yung puyat na gantong oras na, yung mga midnight time or madaling araw. Yung puyat na
Siguro pagpatak ng 6 AM onwards, tas di pa rin ako nakakatulog, ayun, glowing din yung skin. Hindi ko alam kung bakit. Ano kayang meron? Siguro lahat nung healthy cells, pinipilit niya ng ilabas para manatili pa rin akong gising. Tapos, ako lang ba yung ganon? Yung pagpuyat, yung walang tulog, yung dire-diretsong gising mula gabi hanggang umaga. Ano, tawag dito, ang babaw ng kaligayahan, yung tawa ng tawa. Yung ang bilis mong matawa, ang bilis mong pasayahin yung sarili mo. Ay, pinapasaya yung sarili. Palibasa, wala nagpapasaya sa kanya. Nireregla ka lang nun. Wala pag ganun moments, wala ako nun. Nakaano ako nun. Minomonitor ko yung regla ko eh. Kala mo naman talaga. Tsaka nakatampons ako nun. So, meron ba ako ngayon? With wings. Grabe ka kayo ah. Baka maniwala silang nireregla ko. Magpadala ng napkin yung mga brands. Kunin ako bigla ng PH Care. Hala, PH Care baka naman. Meron bang PH Care for men? Ay, hindi kasi PH na matatawag yun eh. PH kasi sa babae lang yun eh. Meron ba sa lalaki yung mga masculine wash? Kaya may masculine wash ka ba? Hayop ka, may pempem ka ba? May ganun yata. Yung PH Care for men? Or basta, testosterone care? Yung panlalaking masculine wash. Masculine wash, oo nga, hindi PH. Ayan, masculine wash. Masculine wash. At feminine wash. Pag ginamit ba ng lalaki yung feminine wash, anong mangyayari? Oh, di ba wala naman, di naman malalaman ng anes mo kung pambabae yung ginamit mo o panlalaki. Ano ba? Gamitin mo lang yan, yung nasa CR ninyo. Kahit lalaki ka gamitin mo yan. Ginawa yan para ipanghugas, hindi para ipangtenga lang dyan. O kaya pag ayaw ipagamit nung kasama mo sa bahay, yung nagdadamot, ayaw mag-share ng feminine wash, lagyan mo katinko. Lagyan mo ointment, mag-aamoy pempem lang. Ay, ganun ba yun? Bigla ako napaisip. Nangamoy ba yung akin? Sorry. Parang di naman nangamoy. Parang ganun pa rin. Grabe. Try mo ba mamaya? Pero na-try ko na ata yun. Kung maalala. Basta mabango siya. Puta! Nagulat ako kay Robin Sena. Nakaitim kasi, tapos ang puti ng mukha. Kasi naman gabi na. Wala na akong ina-expect. Pinagpawisan ako. Hindi na ako nag-expect ng ibang tao dito sa office. Ang ina-expect ko, yan na lang sila Sir Carl. Mga lalaki. Tapos may makikita kang babae nakagano siya. At ang nakakatawa dyan. Ang nakakatawa dyan ha. Pati siya nagulat. Nangyari na yan eh. Nangyari na yan dun sa scheduler namin. Magkakatabi kasi yung scheduler ng Yes the Best at Love Radio. Tapos meron silang content doon sa kabilang stasyon na mananakot sila sa Star City. So naka-makeup sila na nakakatakot. Ako naglo-load ako ng kanta. Di payapa yung buhay ko doon. Naglo-load ako. Tapos paglingon kong ganun, alam ko naman na may tao sa likod. Nandyan siya sa likod. Paglingon kong ganun, naka-makeup siya ng yung pang zombie. Di napamura ako, napasigaw ako sa kanya. Tapos ang nakakatawa. Pati siya nagulat. Ang goal, ako yung gugulatin niya, pero pati siya nagulat. Tawang-tawa ako sa itsura niya at saka sa reaction niya talaga. Oh, yun lang. End of story. Okay na yan? Wait lang, sakit na ng jawline ko. Nakakatawa yung nagulat ako. Well, anyways, bye. See you again later.